Bubuksan naman natin po itong isang side. Ayan. Naputol yung ating video. Pindot. Ayan. Bubuksan naman po natin itong side ng high side para magtapon tayo ng hangin dito sa hose nating pinambacuum. Ayan. Ayan. Kita nyo po, nagtapon na tayo. Tsaka lipid na yung lumapon na yun. Then papasok na tayo ng refrigerant. Ayun yung refrigerant natin, liquid siya. Naka-off naman po yung makina kaya okay lang liquid. Then nakita nyo, dinire-diretso ko lang ng bukas, sinayaan ko lang. Naka-off pa po yung ref natin dyan. Hinayaan ko lang po kasi tansyado ko naman itong isang ganito. Sakto-sakto lang naman siya sa isa. Ayan. Kaya hindi po ako nag-aalala na baka sumobra. Ngayon pwede na po natin isaksak yung ating refrigerator. Sarado muna natin to, tapos kasaksak natin yung ating refrigerator. Ayan. Then obserbahan po natin, ayan, umandar na yung compressor. Ayan, nag-off muna siya. Then mamaya paandar pa yan. 0.03, hindi pa maandar yung compressor yan, 0.01. Sabayan natin umandar yung compressor. May delay po kasi yung mga ganyang inverter. Hindi umandar kaagad. Yan, hindi pa pumandar yung compressor kaya nag-aantabay tayo na mandar yung compressor kahit na nakasaksak na kasi may delay po yung mga ref na ganyan. 7 minutes, karaniwan po niyan 7 minutes, kaya pasensya na kayo, medyo magtatagal yung video natin pero ang kuha naman natin, wala tayong kinat na video. Yan. Yan, wait na lang po tayong mandar yung compressor, 7 minutes nga lang po ito. Then ito po sa mga likod po ng refrigerator nga pala, andito nakalagay yung mga code pagka nagbi-blink. Andito po yung board niya, andito. Ayan yung board. Then para malaman niyo po, ito yung mga code niya. Halimbawa, pag normal siya, always off yung display. Ibig sabihin po yung blinking dito, always off. Tapos pagka blink number 3, ayan, ilapitan natin. Blink number 3, number 1, defrost sensor error. Then blink number 3, ito refrigerator sensor error. Yan po yung kanyang mga error. Focus ko na lang po para kung gusto nyo screenshot, pwede nyo siyang i-screenshot and then makuha nyo na yung kanyang record. Yan, ipinocus ko lang po, screenshot nyo na lang. Yan po yung mga code ng error. May mga ibang refrigerator po hindi naglalagay ng code sa likod, error code. Madalang po yung mga ref na naglalagay ng error code. Ayan po yung mga kanya. Then ito yung kanyang diagram. Medyo syempre mahirap magbasa ng diagram. Ayan. Screenshot nyo na lang po kung kailangan nyo. I-post nyo po yung video natin, saka nyo screenshot. Balik tayo sa ating error code. Yan, yung self-diagnostic ka. Ayan. Talagang pasensya na po kayo, talagang matagal ito. 7 minutes karaniwan ng under ng compressor na ito. Kaya standby talaga tayo. Ayan. Then ang tip po sa paghihinang ng copper to steel, karaniwan dyan sumasablay tayo sa paghihinang eh. Ang diskarte po niyan, linisin yung mabuti yung tubo. Tapos bago nyo ihinang, ipasok, yung hihinangin nyo, pakapitan nyo muna ng hinang bago nyo itusok. Para nakikita nyo pati likod kung meron po siyang hinang. Then cut ko po muna yung video at medyo matagal talaga to, 7 minutes.
Ayan, pause lang muna natin. Ito po, hanggat hindi umandar yung compressor, magligtas muna tayo ng low side. Kasi yung low side, pwede pa nating iligtas. Pero pagka umandar na yung compressor, magsisiro pa nga yan. Minsan nagbabacuum pa pag nagkakarga. Kaya dapat magligtas na tayo habang mataas pa yung pressure. Mataas pa yung pressure 40 PSI. Dahil mamaya hindi na tayo pwedeng magligtas. Ayan. Medyo matagal po talaga, hindi po umandar compressor 7 minutes yan, wala pang ilang minuto pa lang. Pause ko lang po ng konti, niligtas lang natin para hanggat hindi umandar yung compressor, lalo na dito sa low side, ligtas muna. Ayan, mandar na yung compressor. Ayan, hindi na tayo pwede magligtas sa low side. Ayan, mandar na yung compressor Ayan, tapos ang amperahe natin 0.4 ampere. Ayan, 0.5. Tumataas pa kasi nagkukompress yan. Tingnan natin kung ilan na ampere na itong rep na to. Dapat ganun lang kataas yan. Ayan. Yung refrigerator noon, ito model, climate class, rated voltage, rated current. Ayan, rated current niya is 0.95 ampere. Yan, dapat dyan lang tayo bumase sa 0.95 ampere. Dapat hindi tumaas to ng 0.95 ampere kundi mag-high ampere. Yan, nakita nyo mababa pa yung amperahe 0.9 dapat, 0.95 ampere, napakababa pa ng amperahe. Pero ang tabayanan natin kasi yung ating gauge bumaba na rin. Ayan, kaya pwede na rin tayo magpapasok pa kasi tansyado na naman natin itong tangke na to Dito nakita nyo tumataas din yung ampere tumataas din yung ampere habang kinakarga natin ng refrigerant. 0.9 naman yan, kaya hindi tayo nag-aalala. 0.9 ampere naman, kaya napakababa pa naman ang amperahe natin 0.5 pa lang. 0.9 ampere yan, pero mentras umiinit yung motor, tumataas din ang amperahe. Kaya monitor ka rin sa amperahe at saka sa kuha natin sa refrigerant. Pero yan, dahil hindi na tayo nag-aalala nga, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nag-aalala kasi sakto-sakto lang ito sa isang rep. Yan, monitor tayo ng ampere. Mababa pa siya. Ang ampere natin is 0.9 Kaya hindi tayo nag-aalala. Mababa pa yung amperahe niya. Yan, ganyan lang po siya. Ganyan lang tayo magkarga. Monitor sa ampere. Siyempre, itong refrigerant natin, hindi natin kailangan monitor. Pag naubos yan, ibig sabihin, fully charge ka na. Pag hindi ka nag-fully charge, even nagbara ka. Pagka ito ay nag-vacuum pat, ubos na yan, ibig sabihin, nagbara yung system mo. Huwag mo nang ituloy. Mag-flushing ka na uli. Ayan, tumataas na yung amperahe natin. 0.79 na. Kaya sarado muna natin itong tangke. O hindi itong tangke, sarado natin. Ito na sarado natin. Yung ating system analyzer. Kasi tumataas na ang amperahe natin. Yan. Yan, ganyan lang po siya. Then i-follow up po na lang kayo kapag ka nagkuha na tayo. Tawag dito, nag-yellow na. Yan. Thank you. Tingnan natin muna sa loob kung lumalabas ng malamig. Ayan. Lumalabas na siyang malamig. Thank you and God bless. Ganyan lang po tayo kasimple. Huwag niyo masyadong pahirapan ang buhay niyo sa paggagawa ng rep. Simple lang po yan kung simple yung gagawin. Pagka kasi marami pa kayong hocus-pocus na ginawa, doon nga nagkakaroon ng problema. Flashing ka ng flashing, hangin naman yung pinang-flashing mo, nagtutubig yon. Thank you po and God bless. Ingat po kayo. Salamat at sana may natutunan kayo.